everyone and welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman si Mama Mia para sa panibagong kwento sa araw na ito. Maraming salamat dahil parte pa rin ako ng inyong weekend. Oo, happy weekend po sa inyo. Sorry na po. Kung kayo ay nasa kabilang dako ng mundo, siguro Friday pa sa inyo ngayon. Pero dito po sa Pilipinas ay Saturday na po. Pero kung anong araw nyo man ito mapakinggan, wala pong problema as long as pinakikinggan ninyo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Hi ako kay Rufa David, maraming salamat. Juanita Anonuevo, Josie Briones, maraming thank you sa pakikinig. Gretchen Guaruana, maraming salamat din kay Jeliza Monteser. Hi kay Aksa Heliana, Rose Kalang, maraming salamat din kay Liza Teves, Rod Sanchez, Josefina Hilumen, maraming salamat all the way from California, USA. Oo, hello sa inyong dalawa ng asawa mo, ma'am. Hi din kay Rosana Gonzalez, kay Ilina Hukutan, kay Mendelin Leo, maraming salamat. Hello rin kay Christy Dimitrial, kay Kate Justin Gutierrez, maraming thank you sa pakikinig at sa inyo pong lahat na walang sawang sumusuporta nitong ating channel. Kung hindi nyo pa po ako or kung hindi ko pa man po nababasa ang inyong mga pa-shoutout at inyong mga pabati dito sa channel natin, comment lamang kayo ng comment, huwag kayong magsasawa dahil pasasaan ba't ang inyo ng mga komento ang ating mababasa sa susunod nating pag-upload dito sa ating programa. Huwag na nating patagalin pa, umpisahan na natin ang ating tampok na kwento para sa araw na ito, dito lamang sa Dear Mama Mia. Every love story is unique. There are those who have happy endings, and there are some who don't. And that's okay. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Angel from Mindanao. Isa po ako sa mga silent follower and listeners niyo dito sa inyong channel. At isa rin ako sa mga kinikilig, nasasaktan dahil sa mga kwentong iyong ibinabahagi. I-share ko lamang po itong not so ordinary life and love story ko. My story started way back sa panahon ng aking at aming mga lolo. Ang lolo ko po, si Lolo Emil Mama Mia, ay meron pong napakalapit na kaibigan at kababata na si Lolo Ted. Sa panahong pareho na silang may pamilya, ay nagkausap sila at nagkasundo na kanilang ipapakasal ang kanilang mga anak sa isa't isa. Ang lolo ko ay isa lang po ang naging anak, which is my daddy. Habang si Lolo Ted naman ay 3 ang kanyang mga anak na puro rin lalaki. In short, hindi po natuloy ang kanilang kasunduan kasi puro lalaki ang mga naging anak nila. Lumipas ang pagkahaba-habang panahon. Nagpakasal at nag-asawa ang mga magulang ko at syempre, nandun din ako. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan at ako ang naging bunga na yon. Habang yung 2 anak ni Lolo Ted, Mama Mia, ay nag-asawa na rin at meron na rin silang mga apo. Ang eldest na apo ni Lolo Ted ay si Kuya Kyle. At si Bench, tapos 3 apong mga babae. Lumaki ako na hindi po mahirap ang aming buhay. Dahil nga siguro only child ako at only child lang din ang daddy ko. Kaya ayun, nakukuha ko lahat ng mga material na bagay na gusto ko. Lumaki akong sagana, Mama Mia. Hindi lang sa mga material na bagay, kundi lalong-lalo na sa pagmamahal na binibigay sa akin ng aking pamilya, pati na rin ng extended family ni na Lolo Ted. I grew up kasama din ang mga apo ni Lolo Ted at ang pinaka-close
sa akin ay si Kuya Kyle. I found a brother figure kay Kuya Kyle dahil siya ang naging tagapagligtas ko, lalong-lalo na mula sa kanyang younger brother na si Bench na siyang lagi ko talagang kaaway. Siya ang worst and best enemy ko. I was 5 years old, Mama Mia, nung ikinulong ako ni Bench sa isa pong kulungan ng mga baka. Sa kanyang kalikutan, Mama Mia, at sa kanyang mga kalokohan ay napalo siya ng todo ni Lolo Ted. Nagsorry siya pero since then ay hindi na po talaga magandang pakikitungo ko sa kanya. Sino ba namang tao ang gugustuhin na makitungo ng maayos sa isang taong lagi siyang niloloko, lagi siyang pinagtitripan, pinapaiyak at kinukulong pa sa kulungan ng hayop? I was 13 at si Kuya Kyle naman ay 21 nung sinabi niya sa amin na papasok siya sa pagkasundalo. Sumuporta naman ang buong pamilya niya sa kanyang desisyon since tapos na rin naman siya sa kanyang pag-aaral. Tinapos niya ang kursong gusto ng pamilya niya para sa kanya. Pagkatapos noon ay pumasok siya sa pagiging sundalo na siya talagang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Ako naman ay hanggang iyak lamang noong umalis na si Kuya. Pakiramdam ko kasi ay nawalan ako ng kapatid at nawalan rin ako ng best friend. Wala na akong kuya na siyang laging magtatanggol sa akin at siyang laging nasasabihan ko ng aking mga sama ng loob at problema. Pero nag-promise naman sa akin si Kuya na babalik siya. Tatapusin lamang niya ang ganyang training sa pagkasundalo. 16 ako and it was Christmas time. Isa sa pinaka-the best Christmas na aming sinelebrate kasi kompleto kaming pamilya at nakauwi rin si Kuya Kyle nung mga panahon na yun. Oo, Mama Mia, parang magkapatid na po ang Lolo Emil ko at si Lolo Ted. Kaya naman parang iisang pamilya na talaga kaming lahat. Bonding dito, gala doon. Pero as always, limited lang ang oras ni Kuya kaya sinusulit namin lagi. Alam kasi namin na kailangan niyang bumalik sa training at kailangan niyang bumalik sa kanyang trabaho. Kuya never change. Mas lalo pa siyang naging caring at sweet sa akin at lagi niya akong kinakantahan ng kantang Don't Know What to Do. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time. You'll feel this feeling I have inside. You're a hopeless romantic is what they say. Fallen in and out of love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say. Mama Mia, lagi kong tinatanong sa kanya kung bakit yan talaga ang kinakanta niya napakasakit naman ang meaning ng lyrics na yon. Pero sabi niya sa akin, someday baby. Baby kasi ang tawag niya sa akin. Malalaman mo rin. May the following year ay umuwi si Kuya dahil namatay po si Lolo Ted. At tong time na to, Mama Mia, ay nakasama namin siya ng mas mahaba-habang panahon. The night before aalis ulit si Kuya, sa bahay namin siya nagstay. At nag-overtime din kami sa aming kulitan at pagkikipagtsikahan. Shinare ko sa kanya lahat ng mga happenings sa buhay ko nung mga panahon na wala siya sa tabi ko. At siya rin naman ay nag-share sa akin tungkol sa kanyang mga trainings at sa kanyang trabaho. Nasa balcony kami and for the first time ay niyakap ko mula sa likuran si Kuya. At binakhag din niya ako. Hindi ko alam kung anong reason but it feels so good. Like so good. Parang nakaramdam ako ng peace nung niyakap niya ako. Hindi ko na namalayan na bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi ko talaga exactly alam kung bakit ako umiiyak nung mga panahon na yon. Baby, mag-iingat ka lagi ha. Reach for your dreams.
Nandito lang ako lagi to support you. Always remember, kahit san man ako mapunta, babalik at uuwi pa rin ako sa UB. You are my home, my forever love. Kuya, sabi ko habang tumutulo ang mga luha sa mga mata ko. Pagkatapos noon ay pinaharap niya ako sa kanya at hinalikan niya ang noo ko. Antayin mo ako sa 18th birthday mo ha? May surprise ako sa'yo. Ano yun? Surprise pero sinabi mo nang may surprise ka sa akin. Hindi na yun surprise. Ngumiti lamang si kuya at niyakap niya ako. Time passed at birth month ko na, Mama Mia. Si kuya always siyang nagde-text sa akin ng baby you're my home. Pero hindi ko po yun binigyan ng kahit na anong klaseng meaning. Ewan ko, hindi talaga ako ganong klaseng tao eh. Night before ng aking birthday ay nanaginip ako kay kuya. Nandun siya at may binibigay siya sa aking kwentas at isinusuot niya yun sa akin. Tapos ang pendant noon ay hugis puso na may naka-engrave na forever love. After niyang maisuot sa akin ang kwintas ay hinalikan niya ako sa aking noo. Pero tumalikod agad siya. Lagi ko siyang tinatawag pero hindi na niya ako nililingon. Sinundan ko siya, hinabol ko siya pero parang hindi ko maigalaw ang sarili ko. Hindi ko maigalaw noon ang mga paa ko kaya tawag lang ako ng tawag sa kanya. Nagising ako na umiiyak, Mama Mia, at para ako noong nasasaktan at parang pagod na pagod ako sa panaginip ko. Sinabi ko sa mami ko ang tungkol sa aking panaginip pero sabi niya, it's just a dream. Baka excited lang daw ako dahil alam kong uuwi si kuya sa birthday ko. February 14, my big day. Yes po, Valentine's Day ang birthday ko. After lunch ay dumating ang pamilya ni kuya pero hindi po siya dumating. Busy kaming lahat noon sa kaka-prepare ng small celebration lang naman para sa aking birthday. Banda 3:30 p.m., Tito Rex, Kuya Kyle's father, ay nakatanggap po ng tawag from his soldier brother. Mama Mia, nakita ko po kung paano nanlumo si Tito. Nakita naming lahat na parang bumagsak ang mga balikat ni Tito sa tawag na yon ng kapatid niya. Kaya nagtanong ang kanyang asawa sa kanya kung anong nangyari. Pero hindi po sumagot si Tito. Niyakap lamang niya si tita at umiyak ito ng umiyak. Nagulat si tita, Mama Mia, kung bakit umiiyak ang tito. Hindi naman kasi ugali ni tito ang umiiyak. Tanong ng tanong ang tita ko at tanong na rin kaming lahat noon kung anong nangyari. Nagtataka kami. Mang, tatagan mo ang loob mo ha. Wala na si Kyle. Wala na ang anak natin, Mang. Sabi ni Tito. The next thing I know ay nakita ko na lang si tita na nawalan ng malay. Kaming lahat na nakarinig noon, Mama Mia, ay para po kaming hinulugan ng napakalakas na bomba. Ako feeling ko nung time na yon ay parang nabingi ako sa narinig ko. Gusto kong magtanong kay Tito, pero hindi ko na nagawa dahil pinagtulungan na nila si tita, Mama Mia. Kasi nga, nataranta na sila at hinimatay ito. Ako naman ay tumakbo lang noon papunta sa kwarto ko. I tried calling Kuya Kyle sa dinami-daming beses pero out of coverage area ang number niya. Iyak ako ng iyak. Sobra akong umiyak nung mga panahon na yon na hindi ko na namalaya na sinundan pala ako ni Bench. Nandun na pala siya sa likuran ko. Niyakap niya lang ako without saying a word. Mama Mia, hindi ko po maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko that time. Hindi ko po maipaliwanag ang sobrang hapdi ng puso ko. Hanggang sa nakauwi na si Kuya. At inilamay na nga ang kanyang patay na katawan. In denial ako, Mama Mia, na siya yun.
na siya yung nasa harapan namin at nakasilid na sa isang kabaong. Hindi denial ako nung mga panahon na yon kaya hindi ako lumalapit sa kabaong niya. Hindi ko siya tinitignan. Aware ang buong pamilya namin kung gaano kami kalapit ni Kuya Kyle sa isa't isa. Kaya during the last day sa lamay niya ay kinausap ako ng mommy ko at ng mommy ni Kuya Kyle. Sabi nila, lapitan ko raw si Kuya kasi yun na ang last time na makikita ko siya. It took a lot of courage para unti-unti na ihahakbang ko ang mga paa ko palapit sa kanya. Hindi ko maintindihan noon ang nararamdaman ko nung nakita ko na siyang nakapikit at nakasilid na sa isang kabaong. I felt like I died that time. At ang una kong nasabi sa kanya ay ang mga salitang, "Kuya, eto ba yung sinasabi mong sorpresa mo sa akin? Hindi ko gusto ang sorpresang to kaya bumangon ka na dyan. Kuya, bumangon ka na. Umuwi na tayo." I cried silently dahil sobrang sakit talaga ng nararamdaman ko. I stayed by his side until nakatulog ako, Mama Mia. Nagising na lamang ako dahil may tumatawag sa akin ng baby love. Pero pagtingin ko, Mama Mia, ay nandun na ang mga honor guard malapit sa akin. Sa libing ni Kuya, dun ko na-experience ang 21 gun salute. Makapanindig balahibo at dito nga nag-sink in sa akin ang lahat. Nawala na nga talaga si Kuya Kyle. Kailanman ay hindi na siya babalik. Wala na akong best friend. Forever na akong nawalan ng taong taga-suporta ko kahit anong mangyari. Sa pagkawala ni Kuya Kyle, I also lost myself and my life. Every day I woke up to a new beginning pero ang pakiramdam ko sa sarili ko, Mama Mia, ay nandun pa rin ang sakit ng nakaraan. Ganun ba talaga kapag namatayan ka ng isang taong malapit na malapit sa puso mo? Hindi mo lubos maintindihan ang sikip ng dibdib na iyong nararamdaman. Yung family ko, they tried their best para tulungan ako. Pero siguro, Mama Mia, wala din namang magagawa ang kahit na sino, lalo't mismo ako ay nilulunod ko ang sarili ko sa sobrang lungkot na aking nararamdaman. I drowned myself in sadness. I shut down my system and I built a wall kung saan ako nasa loob. Napakataas ng wall na yon. One day, dumating si Bench sa bahay namin. Marami siyang dalang mga pagkain kasi magmo-movie marathon daw kami. Pero tinignan ko lang siya as if hindi siya nag-e-exist sa harapan ko. Tinignan ko lang siya na blanko ang nasa isip ko at blanko din ang puso ko. Dinidedma ko si Bench, Mama Mia, pero hindi siya nag-give up. Hindi gumi-give up si Bench sa akin. Para siyang naglagay ng isang camp sa kwarto ko. At dun siya laging umuuwi sa bahay namin just to try to cheer me up. One time, dumating siyang may dala siyang guitar. And then he started playing and singing. And lagi lang akong nakatingin sa kanya na para bang isa siyang kawalan. Walang direksyon ang mga titig ko. Hanggang sa kinanta niya ang paboritong awitin ni Kuya Kyle. Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all this time. Habang pinakikinggan ko ang awiting yun, tears started to fall from my eyes. It reminds me of Kuya Kyle. Miss ko na si Kuya. Lumapit si Bench sa akin nung mapansin niyang umiiyak na ako at niyakap niya ako. Jel, si Kuya lang naman ang nawala. Ikaw nandito ka pa? Jel, please, bumalik ka na.
Bumalik ka na sa amin. Mama Mia, umiiyak na rin siya nung mga panahon na ito habang kinakausap niya ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Paulit-ulit kong sinabi. Kaya mo yan, Jel. Kaya natin to. Nandito kaming lahat nag-aantay sa pagbabalik mo. Ako, nag-aantay ako sa'yo, Jel. Please, kaya natin to. At nagyakapan kami habang nag-iiyakan. Mama Mia, ilang araw ang lumipas hanggang sa naging mga linggo, hanggang sa naging mga buwan. Sa wakas ay nakumbinsi na rin ako ng mga magulang ko at ni Bench to see a professional doctor. At grateful talaga ako, Mama Mia, dahil hindi nila ako iniwanan sa kabila ng matindi kong pagluluksa mula nung mawala si Kuya Kyle. Hindi nila ako iniwanan until I was able to get back on my feet again. From time to time ay naaalala ko pa rin si Kuya Kyle. Pero nakakayanan ko nang i-manage ang sarili ko. Hindi ko lang talaga maiwasan, Mama Mia, na maalala siya. Lalo na kapag dumadating na ang birthday ko. Kasi ang birthday ko ay hindi na masaya para sa akin. Yun rin kasi ang death anniversary ni Kuya Kyle. Pagkatapos ng kaniyang kamatayan, I never celebrated my birthday again. Sa aking 21st birthday, Mama Mia, ay nandoon ang aking buong pamilya kasama ang buong pamilya ni Bench. I thought normal lang po siya na isang gathering. Pero hindi po nila ako in-inform na meron pala silang mga pag-uusap na gusto nilang tuparin. Meron palang kasunduan ang mga oldies namin na gusto nilang bigyang katuparan. I was about to wed Bench. Tinawanan ko sila nung nalaman ko yon. I thought it was just a joke. Nung sinabi ng lolo ko na ipapakasal nila ako kay Bench, tawang-tawa ako dahil akala ko prank yon. Pero nung makita ko ang ekspresyon sa mukha ng lolo ko, ay nakita kong napakaseryoso niya. Hindi ako pumayag sa kanilang plano. Napakarami ko pang gustong ma-achieve sa buhay ko. Gusto ko pang tuparin ang promise ko kay Kuya Kyle to reach my dream, and that dream was to follow his footsteps. Oo, Mama Mia. Gusto kong magsundalo pero hindi ko yun sinabi sa pamilya ko. Hindi ko yun inopen up lalong-lalo na sa mga magulang ko dahil siguradong-sigurado akong hindi sila papayag. Si Bench na nandyan lang sa gilid na nakikinig, Mama Mia, ay para mang unbother lamang siya sa sinabi ng mga magulang namin at ng lolo ko sa kanya. Unbothered siya. Pero nung sinabi kong hindi ako papayag, hindi ako magpapakasal kay Bench, ay natuwa ako nung nag-back up siya sa desisyon ko. Oo nga, bakit kami magpapakasal ni Angel? Hindi naman kami. Wala namang kami. Mama Mia, masaya ako. Masaya ako sa sinabi na yon ni Bench sa harap ng pamilya namin. Naniniwala kasi ako na ang marriage is for two people bounded by love of God. At kaming dalawa ni Bench, wala kami nun. Wala kaming pagmamahal sa isa't isa. Yes, Bench was with me during the darkest days of my life. But we see each other as friends lang. As brothers, as sisters, as family. Mama Mia, ayaw pa sanang patinag noon ng lolo ko. Dahil natuwa nga raw siya nung pinanganak ako na isang babae. Dahil meron na ngang Bench at Kyle nung mga panahon na yon na mas matanda sa akin. Ibig sabihin magkakaroon na raw ng katuparan ang matagal na nilang kasunduan ng Lolo Ted na lolo ni na Kyle at Bench na ipapakasal nila ang kanilang mga anak.
Pero dahil hindi yun natupad sa kanilang mga anak, ay sa amin na lang na mga apo. Pero buti na lang, dahil sa hinaba-haba ng paliwanagan, ay tinanggap pa rin ng pamilya ko ang desisyon ko. Mama Mia, tinanggap nila ang desisyon ko na hindi magpakasal kay Benj kasi nga hindi naman kami. Pero sa kabila ng kasiyahan na yon ay may kalungkutan din akong naramdaman. Dahil that same day ay naging official. Mag-boyfriend at girlfriend kaming dalawa ni Benj dahil sa kapangyarihan ng lolo ko. Yes, Mama Mia. Sinabi niya, tama nga naman na hindi kami magpakasal ni Benj kasi wala kaming relasyon. Hindi pa namin nakikita ang isa't isa bilang potential romantic partner. Kaya sinabi niyang maging kami daw muna ni Benj bilang mag-boyfriend at girlfriend. And at the age of 25, kahit gustuhin ko man o hindi, ay kailangan ko ng pakasalan si Benj. Si Benj po pala ay 2 years older than me, Mama Mia. Ang sabi ng lolo ko, bata pa naman daw kami. 21 pa ako that time at 23 pa si Benj. Kaya maging mag-boyfriend at girlfriend na raw muna kami. Pero kapag 25 na ang edad ko ay kailangan na raw naming magpakasal dalawa sa ayaw at gusto ko. Kahit napilitan lang kaming dalawang ni Benj sa aming sitwasyon, we tried to work things out. Kasi nga, Mama Mia, inisip ko rin naman noon, wala din naman sigurong mawawala sa akin kung si Benj ang makakatuluyan ko. Kaya inisip ko, bakit hindi ko subukan na gustuhin siya? Bakit hindi ko subukan ang sinasabi ng lolo ko na wag kong isara ang puso ko? Benj and I tried to work things out. Si Benj nagpatuloy sa kanyang buhay at ako naman noon ay sikretong nag-apply bilang isang sundalo. Pero sabi nga nila, walang sikretong panghabang buhay na naitatago. Dahil nalaman pa rin ng mga magulang ko. Mama Mia, si Benj ang unang nakaalam tungkol sa plano kong pumasok sa militar. Galit na galit siya at tutol na tutol siya nung nalaman niyang magsusundalo ako. Nung wala na si kuya, tama na isang nawala sa pamilya namin para sa bayan. Hindi ako papayag na pati ikaw. Para sa kanya, tama nang si Kuya Kyle ang namatay para sa bayan at hindi na raw siya papayag na may sumunod pang isa. Sabi niya, Mama Mia, kung talagang magiging matigas ang ulo ko, kung talagang susundin ko ang gusto ko, ay siya mismo ang magsasabi sa mga magulang ko tungkol sa plano kong magsundalo. Kaya wala akong naging choice. Ayokong bigyan ng sakit ng loob ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang lolo ko. Kaya hindi na lang ako nagpatuloy sa pag-apply bilang sundalo. I realigned my plans at nagtrabaho na lang ako sa negosyo ng mga magulang ko. After 3 years, Mama Mia, hindi ko inakalang magpo-propose si Benj sa akin. Oo, pinanindigan po namin ang relasyon naming dalawa. Pinanindigan po namin ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend. Kaya wala akong reason to say no. Masayang masaya ang pamilya namin ni Benj, lalong-lalo na ang lolo ko. Sayang daw at wala na si Lolo Ted. Hindi na raw nito masasaksihan ang pagkakaroon ng katuparan ng matagal na nilang pangarap na maging isa na ng tuluyan ng kanilang pamilya. We planned to have our wedding the following year. Mabilis lang lumipas ang panahon at naging handa na ang lahat para sa magiging kasal naming dalawa ni Benj. One day, Mama Mia, sinundo ako ni Benj dahil bibisitahin namin si Kuya sa sementeryo. Right in front kay Kuya ay may nilabas si Benj na isang box. Pag open ko ay nagulat ako sa aking nakita.
Gulat na gulat ako, Mama Mia. It was the same necklace na napanaginipan ko. Yun ang kwintas sa panaginip ko na may pendant na heart shape na may nakalagay na forever love. Tinignan ko ng mabuti ang mukha ni Benj. Napakalaking question mark siguro ang tumatak noon sa mukha ko dahil nga sa gulat at sa pagtataka. Mu, tawagan naming dalawa ni Benj. This is my wedding gift. Actually, hindi yun sa akin. Galing to sa mga gamit ni Kuya na nakapangalan sa akin. May message si Kuya na ibigay ko raw ito sa babaeng mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. At ikaw yun, Mu. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay isinuot niya ang kwintas sa leeg ko. Mu, alam mo bang napanaginipan ko na ang kwintas na to? At sa panaginip ko, si Kuya Kyle ang nagbigay nito sa akin. Umiiyak ako noon at nagyakapan lang kaming dalawa ni Benj sa harap ng puntod ni Kuya Kyle. Day before sa kasal namin, ay dumating sa bahay namin si Benj. Yung kanyang mama, pati na rin ang kanyang best friend na si Jane. Nagulat kami, Mama Mia, dahil hindi maipinta ang kanilang mga mukha. Nagtanong si tita if nandyan para ba ang mga magulang ko. Sabi ko si Mami lang dahil kaaalis pa lamang ni Dad bago sila dumating. Kaya tinawag ko si Mami dahil parang may gustong sabihin ang Mami ni Benj sa kanya. Nasa sala kami lahat nung mga panahon na yon nung nagsimulang magsalita si tita. Bel, tawag ni tita sa Mami ko. May gustong sabihin sana si Benj. Nagtanong ang Mami ko kung ano. Pero matagal bago sumagot si Benj, Mama Mia. Tita? Nabigla ako nung tumayo si Benj at biglang lumuhod sa harap ng Mami ko. Tita, sorry. Sorry, tita. Jel, sorry talaga. Sorry. Anong nangyayari sa'yo, Benj? Anong meron? Bakit ka nakaluhod dyan at humihingi ng tawad sa amin? Tanong ng Mami ko. Pero nagulat ako sa reaksyon ng Mami ni Benj at ni Jane dahil nag-iyakan din ang mga ito. Nagtataka kaming dalawa ni Mami kung ano ang nangyayari. Nagkatinginan kaming dalawa dahil matagal bago may nagsalita sa kanila. Ano bang nangyayari? Tita, ano po to? Naguguluhan kong tanong. Hanggang sa nagsalita sa wakas si Benj. Tita, Jel, buntis si Jane at ako ang ama. And I was like, what? Hindi ako makakilos sa narinig ko, Mama Mia. Si Mami ko ang salita ng salita pero wala akong maintindihan sa kanyang mga sinabi dahil iyak lang ako ng iyak nung mga panahon na yon. Tanggap na ng puso ko si Benj. Tanggap na ng puso ko na siya na ang lalaking mamahalin ko habang buhay at magmamahal sa akin. Si Jane ay lumuhod na rin at humihingi ng sorry. And the only thing na naaalala ko sa mga nangyaring yun, Mama Mia, ay tumayo ako at sinabi kong wala nang kasal na mangyayari. Pagkatapos noon ay tumakbo ako palayo sa kanilang lahat at pumasok ako sa kwarto ko at doon ako nagkulong at umiyak ng umiyak. Hindi ko alam, Mama Mia, kung anong ginagawa nila sa sala. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila pero feeling ko I died that time. I died the second time around. Unang pagkamatay ko ay nung namatay si Kuya Kyle. At ito yung pangalawang kamatayan ko. San ba ako nagkulang? Kulang pa ba talaga ako? Bakit sa akin nangyari ang mga bagay na to? Tinanong ko ang Diyos. Question ko ang self-worth ko, Mama Mia.
Sinabi kong hindi ba talaga ako karapat-dapat na bigyan ng tunay na kapayapaan at kaligayahan? Kung bakit lagi na lang nangyayari sa akin ang mga bagay na ganito? Hapon na nung kumatok si Daddy sa pintuan ng kwarto ko. I'm a daddy's girl, Mama Mia, kaya hindi ko kayang baliwalain ang daddy ko. Siya lang ang pumasok sa kwarto ko at niyakap niya ako. Iniyak ko lahat sa daddy ko. Kahit na umiiyak ako kanina pa ay meron pa palang luhang natitira sa mga mata ko. At nung dumating nga si daddy ay tumulo ulit ang mga luha na yon. I cried my heart out kay daddy and somehow medyo gumaan-gaan ng pakiramdam ko. Dad words comforted me. Sabi niya, "Anak, may plano ang Diyos para sa iyo. Be strong at magtiwala ka lamang sa Kanya. Nandito lang kami ng mommy mo para sa iyo." Ilang days ang lumipas pero nanatili pa rin ang sakit sa puso ko. Pareho pa rin ang level ng pain na nararamdaman ko. Oo, ipinagdasal ko at pinasa Diyos ko na lang ang lahat. Sinurrender ko na sa Diyos ang lahat, Mama Mia, dahil pakiramdam ko kapag iniisip ko pa at sinusolo ko pa ang sakit na yon ay baka mabaliw ako. Mingi ako ng tawad sa Diyos kasi question ko ang Kanyang kapangyarihan at question ko rin ang Kanyang kagustuhan. Hanggang sa makapagdesisyon akong aalis, I packed my things at mga importanteng documents ang dinala ko. Ayaw sanang pumayag ng mommy ko pero final na ang desisyon kong magpakalayo-layo. Si Lolo Mama Mia nakita ko rin na nasasaktan din siya. Pero I assured him na magiging okay din ako. Na okay lang ako at malalagpasan ko to. I just need time and space. Bago ako umalis, ay tinawagan ko muna si Bench. Kasi yung mga texts and calls niya the previous days ay hindi ko po pinansin at hindi ko sinagot. Mo, sorry. Sorry talaga. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Mo, masakit man ang nangyari sa atin pero I know may rason ang Diyos kung bakit mo nagawa sa akin to. In God's perfect time, magkakaliwanag din ang lahat. Everything will be okay. I'm leaving mo. Mag-ingat ka lagi. Ingatan mo ang magiging pamilya mo. For the last time that day, I bid goodbye sa loved ones ko with a heavy heart. Sometimes, you need to make decisions that would break your heart but calm your soul. Iniwanan ko ang comfort zone ko nang walang konkretong plano, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong susunod kong magiging hakbang. Ang gusto ko lang noon ay magpakalayo-layo sa mga taong magpapaalala sa akin sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko. First time ko yung mag-drive out sa aming lugar na gabing-gabi at mag-isa lang ako. It was a long and lonely ride. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Basta sinundan ko lang ang napakahabang highway na nakikita ko. In my mind, kung hanggang saan ang kaya ng gas ng kotse ko, yun ang final destination ko. Kung hanggang saan ako dadalhin ng gas na meron pa sa tangke ng kotse ko, yun ang gusto ng Diyos na pupuntahan ko. 1, 2, 3, 4 hours of driving pero hindi ko na maalala kung gaano na talaga katagal akong nagda-drive nung bigla akong napunta sa isang checkpoint area. Approaching sa checkpoint, Mama Mia, ay nakakita ako ng dalawang naka-uniformeng mga pulis. Pagdating ko sa malapit, Mama Mia, ay may isa pang pulis na lumapit sa akin at umalis na yung dalawa. Itong bagong pulis na dating ay siyang lumapit sa akin noon.
Hindi nga pala sila police, sorry for the word. Army po sila, Mama Mia, dahil dun sa suot nila. Good evening, ma'am. Matagal bago nagsalita si Mr. Army at tinitignan lang niya ako. Okay lang ba kayo, ma'am? Parang pagod na po kayo eh. It was just a random question. Pero sa tanong na yon ay biglang tumulo ang luha sa mga mata ko. First time that day na may nagtanong sa akin kung okay lang ba ako. Nakaramdam ako ng konting hiya dahil siguro ay hindi ko na maipinta ang itsura ni sir nung nakita niyang umiiyak na ako. Sorry sir, sorry, pagod lang talaga ako, sabi ko. Kung gusto niyo po ma'am, pahinga muna kayo, safe naman po dito. Sang lugar na po to sir? May malapit po bang hotel dito? Sinabi niya sa akin ang lugar kung saan ako naroroon at ang sabi niya ay wala raw hotel malapit sa lugar na yon. Lumingon-lingon pa siya sa paligid bago niya didugtungan ang kanyang mga sinabi. Pero may alam akong garden house ma'am, pwede kang magstay doon. Pero close na sila ngayong oras na to eh. Kung okay lang sa'yo ma'am, bukas ihahatid kita doon. Sige po sir, pasensya ka na talaga at nakaistorbo ako sa trabaho mo ha. First time ko kasi dito eh, sabi ko. Walang problema ma'am, sige, relax ka na lang muna dyan sa may gilid. Gigisingin na lang kita kapag nag-umaga na at bukas na yung garden house na yon. Tinabi ko ang kotse ko Mama Mia dahil pagod na rin ako noon physically, mentally at lalong-lalo na emotionally. I was totally drained at hindi pa ako kumakain noon. Under the starry night, in the middle of nowhere, I found peace. Nagising na lang ako dahil may kumakatok sa bintana ng kotse ko. Si sir na pala yun at napakaliwanag na ng paligid. Umaga na pala. Good morning ma'am, convoy lang po tayo. Good morning sir, sige po. Lead the way. After 15 minutes ay nakarating kami dun sa sinasabi niyang garden house. Bungalow type siya na bahay surrounded with different plants. I fell in love sa place kasi gustong gusto ko talaga yung mga flowering plants Mama Mia. At tinur din ako ni sir dun sa bahay na yon. Magkano po ba ang rent dito sir? Tanong ko. Ngumiti siya Mama Mia bago siya sumagot. Bahay ko po to ma'am. Pero paminsan-minsan lang akong umuuwi dito. Kaya dito ka na lang muna magstay. Sigurado ka sir? Paano kung magnanakaw ako? Okay lang naman ma'am. Nakawin mo lang ang gusto mo. Sabi niya habang ngumingiti. Nagdebate pa kaming dalawa dahil ayaw nga niya akong pagrentahin Mama Mia. Until dumating kami sa isang mutual settlement na shared bills kaming dalawa. I planned to stay for a few days pero it turned into weeks, months hanggang sa naging year. Gaya ng sinabi ni sir ay paminsan-minsan lamang siya umuuwi dun sa bahay na yon. Kaya most of the time I have the house all by myself. Meron ding gardener na pumupunta doon para alagaan ng mga pananim kasi yun daw ang gusto ng mami ni sir. Civil lang kaming dalawa ni sir sa isa't isa at nakilala ko na rin ang family niya. One afternoon, pareho kami noon na nasa bahay at walang ginagawa. Nung nagkasundo kami na gumala na lang muna. We had fun at ang dami kong nalaman tungkol sa lugar niya. Nag-dinner kami sa isang restaurant by the sea. Habang inaantay namin ang aming pagkain, ay biglang nagsalita si sir. Jel, yung necklace mo. Mama Mia, napansin ko na kani-kanina pa lamang na laging nakatingin sa akin at sa kwintas ko itong si sir. Hindi ako nag-react agad sa kanyang tanong at hinawakan ko na lamang ang kwintas ko at ngumiti siya. Wedding gift sa akin ng ex ko? Hindi pala. Wedding gift from my kuya.
may kuya ka pala, Jel? Nope, kuya po siya ng ex ko, si Kuya Kyle. Pero he's like a brother to me. Pareho kayong dalawa, sir. He also served the country. Pero he took his last flight 7 years ago. This necklace na iniwanan niya kay Bench sa kanyang kapatid. At yung si Bench naman na kanyang kapatid gave it to me as my wedding gift. Pero unfortunately, hindi natuloy ang kasal namin. Nag-let go ako kasi may bata nang involved at may batang future na pwedeng masira. Mama Mia, sa 1 taon na pananatili ko sa bahay niya, first time ko pong nag-open up sa kanya. And after sharing my heartaches, pakiramdam ko ay parang mas naging komportable ako sa presensya niya at sa pakikipag-usap sa kanya tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay ko. Every time na umaalis si Sir para sa kanyang trabaho ay lagi po siyang nag-a-update kung nasaan siya. At hindi ko po talaga paminsan-minsan na iiwasan na mag-aalala sa kanya kaya lagi po siyang kasama sa mga dasal ko. Now I know kung anong nararamdaman ni na tita at tito every time na umaalis noon si Kuya Kyle para sa kanyang call of duty. Hindi talaga madali ang pakiramdam na yon, Mama Mia. One Saturday morning, naka-receive ako ng unknown call. Sinagot ko at kasamahan pala yun ni Sir. In-inform niya ako, Mama Mia, na birthday ni Sir at hindi siya pumasok sa duty. Kaya sinabihan niya ako na kung pwede ay mag-prepare ako ng dinner para dadalhin nila si Sir sa bahay pauwi. Dumating sila mga 5 p.m. and we celebrated his birthday. Bumalik rin agad sila sa kanilang kampo kasama silang mga kasamahan habang si Sir ay nagpaiwan dahil tutulungan daw muna niya akong maglinis dun sa bahay. Nandun kami sa labas sa may veranda at nagpapahangin and doing random talks like we usually do. Mama Mia, biglang hinawakan ni Sir ang kamay ko and in-intertwined niya ang kanyang mga daliri sa akin. I looked at him. Pero hindi ko binabawi ang kamay ko nung mga panahon na yon. Jel, alam kong hindi ka pa handa, pero handa akong maghantay sa'yo. Just let me love you, Jel. Thank you, sir. And we smiled. Since that day na nag-confess sa akin si Sir, he never failed to show me kung ano talaga ako para sa kanya. One time, umuwi siya from work nang hindi nagpasabi. Busy ako noon sa paglilinis sa kusina nung biglang may yumakap sa akin mula sa likuran. Para akong naging bato noon sa kinatatayuan ko kasi it reminds me of Kuya Kyle. After a long time, meron na namang nag-backhug sa akin and it feels so good. I miss you, Jel. I just held his hands na nandun sa may tiyan ko at sumandal ako sa kanya. Aaminin ko, nafo-fall na ako kay Sir. Pero I have to assess myself kasi ayokong pumasok sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. 20 months of living with him, pero hindi pa rin ako sanay every time na umaalis siya, lalo na kapag natatagalan ng kanyang pagbalik. Ang fear at anxiety na aking nararamdaman ay hindi ko talaga maipaliwanag at maintindihan. Pero lahat ng yon ay sinusuko ko na lang sa Diyos, Mama Mia. I prayed for guidance and protection para kay Sir. Isang araw, tumawag si Mommy. Sabi niya kailangan ko raw umuwi dahil ang lolo ko ay nasa ospital. Wala si Sir nung mga panahon na to dahil may nilakad siya. Mama Mia, hindi po kami gumagamit ng word na mission dahil hindi ko po nagugustuhan ang salitang yon. Naaalala ko kasi si Kuya Kyle sa tuwing nagsasabi siya na may mission siya noon. Tinawagan ko si Sir pero hindi ko siya makontak. Kaya ayon, tinext ko na lang muna siya. Race? Oo. Race na lang ang itawag natin kay Sir, Mama Mia. Race, kailangan kong umuwi sa amin kasi yung lolo ko nasa ospital. Eto ang home address ko.
at dito na ospital ang lolo ko. I will miss you, Race. Mag-ingat ka. Pagdating ko sa amin ay dumiretso na ako sa ospital at nakita ko nga ang lolo ko na nasa loob ng ICU. Mama Mia, nadulas pala siya at ang kanyang ulo ay tumama sa may bakal at simento. I stayed with lolo dahil sila ng daddy ko ay kailangan din sila sa aming kumpanya. Kung visiting hours po ay lagi ko pong kinakausap ang lolo ko. Sinabihan ko na rin siya at kwento ko na rin sa kanya ang tungkol kay Race. Kahit hindi sumasagot ang lolo ko, Mama Mia, pero masaya ako dahil na isi-share ko sa kanya ang mga nangyari sa buhay ko. After a week of fighting, ay natalo din ang kamatayan ng lolo ko. Namatay siya, Mama Mia. At sa kanyang lamay ay nandun ang tito at tita, ang mga magulang ni na Kyle at Bench, pero hindi ko nakita si Bench. On the 5th day ay may dumating na tao na matagal ko nang inaantay na makita ulit. Ang taong sobra-sobra ko nang namimiss. Malayo pa lang siya ay tumutulo na ang luha ko at tumakbo na ako papalapit sa kanya para yakapin siya. Sorry, Jel, kung ngayon lang ako. I miss you, Race. Mama Mia, nag-blackout ako nung dumating si Race. Pakiramdam ko ay dun lang bumigay ang katawan ko dahil alam kong nandoon na siya. Nagising ako na si Mami ang nandoon sa room ko. Sabi niya dahil daw sa sobrang stress at pagod kaya ako nahimatay. Pero si Mami ko ay napakaganda ng ngiti sa akin. Siya na ba, anak? Nahiya ako sa pagsagot ko sa kaniyang tanong. Mahal ko siya, Mi, pero natatakot ako dahil sa kaniyang trabaho. Sundalo kasi siya, Mi. Anak, you'll never know until you give it a try. Hindi natin alam kung ano ang bukas, anak. Ang importante, ipagkatiwala at ipagdasal mo sa Diyos ang lahat. It's a leap of faith, anak. And deserve mo namang maging masaya. Pagkatapos sabihin yun ni Mami sa akin, ay niyakap niya ako. Pumasok din si Daddy at sumunod sa kanya si Race. Pinakilala ko si Race sa kanila. Sabi ko, Mi, Di, si Race, boyfriend ko. Ang daddy ko naman ay napakalakas na tumawa pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni Race at nagsabi, akala ko magkaibigan lang kayo, mag-boyfriend pala. Sorry po sir, hindi po ako na-inform na sinasagot na pala niya ako. Pagkatapos noon ay nagtawanan silang tatlo. Lumabas na sina Mommy at Daddy sa kwarto ko at naiwan kaming dalawa ni Race. Lumapit siya sa akin. Wala na yung bawian ha? Nahiya ako kaya nagpapablind ako nung mga panahon na yon. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Namiss kita ng sobra, love, and thank you for letting me into your life. Nakakatakot, Race. Natatakot ako but I'll give it a try. Pagkatapos noon ay niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Matapos ang libing ni Lolo ay nagpaiwan kami ni Race kasi pupunta raw kami sa body niya at ipapakilala niya ako. Mama Mia, hindi ko talaga lubos maisip na ang body pala na sinasabi ni Race sa akin ay walang iba kundi si Kuya Kyle. Love, meet my best buddy, Kyle. Love, siya ang kuyang sinasabi ko sa'yo. Sabi ko at nanghina ang mga tuhod ko at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang dami niyang kwento tungkol sa kanilang dalawa ni Kuya Kyle from that day na nagkakilala sila hanggang sa huling nagsama sila sa isang misyon. Sila palang mag-buddy kaya malapit na malapit sila sa isa't isa. Nakilala na din pala ni Race ang pamilya ni Kyle. Bro, ako nang bahala sa baby mo.
Pagkatapos noon ay nilabas niya ang isang box sabay luhod sa harapan ko. Ang dami niyang sinabi, Mama Mia. Pero ang katapusan ng mga salitang yun ay ang mga salitang, Love, will you marry me? Na-surprise ako pero I still said yes at masayang masaya siya. Agad niyang isinuot ang singsing sa kamay ko and he kissed me. Bro, bagay na bagay oh. Hindi ka talaga nagkamali sa pagpili nito sa kanya. Tinignan ko si Race nang may pagtataka sa mukha ko. I was waiting for his explanation. Tinignan ko siya, waiting sa kung ano ang magiging explanation niya sa kanyang sinabi. Love, si Kyle ang nagpa-customize nito together ng suot mong kwintas. Kasi sabi niya, yung kwintas na yan, ireregalo niya sa'yo sa 18th birthday mo. Pero bago ang pag-alis namin, binigay niya sa akin ang singsing na to. Hindi ko tinanggap kasi alam ko naman na para sa'yo to eh. Kasi tignan mo nga oh, medyo magkahawig sa kwintas mo. Na-hospital ako for 2 months. Pagbalik ko, hindi ko na siya naabutan. May iniwan palang sulat sa akin si Kyle. Sulat, tsaka itong singsing na to. Para raw sa babaeng pakakasalan ko. Hindi ko talaga lubos sa kalain na after 8 years, sa'yo rin pala babalik ang singsing na to. Parang nakatadhana talaga sa'yo ang singsing na to. Wala lang naman sana sa akin yung checkpoint na yon. Pero nung nakita ko ang kwintas mo, hindi ko maintindihan kung bakit nasa iyo ang kwintas na yon. Hindi ko alam kung sino ka. Tumulo ang mga luha sa mga mata ko habang nakikinig ako kay Race. Sa isip ko, Mama Mia, nasabi ko sa sarili kong tinupad ni Kuya Kyle ang promise niya sa akin. Nababalik siya at uuwi siya sa akin. Race embraced me, kumalma ako. At sinabi niya sa akin na meron raw gustong makipag-usap sa akin. Antayin ko lang daw dun sa harap ng libingan ni Kuya Kyle. Pagkatapos noon ay lumabas siya sandali at pagbalik niya ay may kasama na siya. Si Bench. Alagaan mo ha? Yes sir, sabi ni Bench sabay saludo kay Race. Love, sa kotse lang ako mag-aantay. Sabi niya at hinalikan ang noo ko. Awkward ang silence nung umalis si Race, Mama Mia. Kaya ako ang unang nagsalita. Ngayon ko pa nalaman, tahimik ka pala, sabi ko habang ngumingiti. Hindi ko kasi alam kung saan at kung paano ako magsisimula mo eh. It's all in the past mo. I know, may reasons ka kung bakit mo nagawa yun, pero pinatawad na kita at pinatawad ko na rin ang sarili ko. Sorry talaga sa lahat ha. Sorry sa mga nagawa ko. Mo, yung pamilya natin, binond na hindi lang dahil sa relasyon nating dalawa. It roots deeper than that. Dahil sa ating mga lolo, dahil sa kanilang pagkakaibigan. Kaya nga nandito tayo ngayon eh. So free yourself, Bench. Masaya ako na hindi ako ang pinili mo. Kasi nakilala ko si Race. I think nung makilala ko siya, nakita ko na rin ang missing piece ko. Sabi ko kay Bench. Nagpasalamat siya sa akin, Mama Mia, at nagyakapan kaming dalawa. Ewan ko, akala ko ay okay na ako sa ilang taong lumipas, pero mas naging okay pa lang pakiramdam ko nung nagkapatawaran na kaming dalawa ni Bench ng harapan sa isa't isa. Pagdating namin sa bahay ay sinabi ko na sa mga magulang ko, Mama Mia, ang tungkol sa engagement naming dalawa ni Race. Pero alam na pala nila ang lahat dahil nagpaalam naman pala ng maayos sa kanila si Race na magpo-propose sa akin. Tinawagan din namin ang mga magulang ni Race at masaya din sila para sa amin. Hindi pa kami pwedeng ikasal kasi
kamamatay lang po ng lolo ko. May pamahiin kasi na bawal ang sukob ng kamatayan at kasal. Pero my parents and his parents, they gave us their blessings. Bago kami bumalik sa place ni Ray's Mama Mia ay binisita muna namin si Kuya Kyle. Hawak-hawak ko noon ang kamay ni Ray's at pinakita ko yun kay Kuya. Pati na rin ang kamay ko, ang singsing na suot ko. March 2012, ikinasal kaming dalawa ni Ray's. I was blessed enough dahil lagi akong may pamilya sa tabi ko na nakasuporta sa akin. Nandun din ang pamilya ni Ray's at nandun din ang buong pamilya ni Kuya Kyle na lagi ding minamahal at sinusuportahan ako. It was destiny's game that love brought us together. The road to our happiness was never easy but it was always worth the fight. Ito po si Angel, leaving you with one of my favorite quotes from Pope Francis. Love is the greatest power for the transformation of reality because it pulls down the walls of selfishness and fills the ditches that keeps us apart. Maraming salamat po Mama Mia at hangad ko ang tagumpay nitong iyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Angel. Grabe naman, ang ganda naman ng kwento ng buhay pag-ibig ni Angel. Kala ko pa naman sila ni Kyle ang magkakatuluyan, pero hindi pala. Meron palang ibang nakalaan para sa kanya. Naku naman, huwag kang mag-alala Angel. Naniniwala na kami ngayon na lahat ng nangyayari sa buhay natin, lahat yon ay may dahilan. Hindi man natin maunawaan sa ngayon, pero alam natin na pagdating ng panahon, kapag dumating na yung replacement na inihanda ng Diyos para sa mga taong nawala sa ating buhay, ay pihadong magiging masaya tayo. Pihadong masasabi nating, kaya pala, dahil eto pala ang nakalaan para sa akin. Maraming salamat Angel sa iyong tiwala sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating program. Sa lahat po ng nakakarinig ngayon ng kwento ni Angel, please do like and share this video. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Syempre mag-click po kayo ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong upload na ginagawa dito sa ating channel. At kung may sarili din kayong kwento ng inyong buhay, pag-ibig man yan o kahit na anong kwento pa yan, please do not hesitate to share that to us. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo00317@gmail.com. Maraming salamat. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day and paalam!